Sa muli, magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ngayon yung i-update ko sa inyo. May mga order po tayo ngayon. At ito nga po, hindi ko na nasabay-sabay yung sinasabi ko na gagawa ko ng kasi mabilisan po ito madalian po na pag-order. 2 araw po. Matagal po tayong gumawa kasi nga iba po yung mga klase ng paggagawa natin. So quality po, di po tayo nagmamas production. Kaya ito po ngayon yung dalawa nating order. So for assembling na po. Ayan. So ngayon sasamantalahin ko po na sasabihin sa inyo kung ano po yung mga sukat nito. Ayan. So ito po yung frame natin. Ang ginagamit po natin ay tubular. Ayan. 1 inch na tubular. So malinis po tignan at maganda po at matibay din po talaga siya. Pinopol weld natin gamit po yung ating TIG weld. Ayan po. Ayan yung MIG weld natin. MIG weld po ginagamit kaya malinis ang pagkagawa. Kaya ito po yung natin mga frame. Ano po, gagawing frame. So ang itsura po nito ganito yan. Ayan. Simbolin po natin na ayan. So ganyan po yan. So nakat po natin ito ng 45. Ayan, at saka full weld natin yan. So ang sukat po nito, ayan, ang sukat niya po ay 300. Ayan, 300 millimeter. 300 millimeter po yan. Ayan o. So at saka dito din yung lapad niya ay 250. Ayan. So ito ang lapad 250 millimeter at saka yung haba ay 300 millimeter. Ayan. At syempre dito po ang inside niya ay ang inside na sukat ay 200. So pagsusukatin po natin ito dito ay mas mahaba po yung isa. Ang inside po ng isa ay 250. Ayan, kaya lalagyan po natin dito para magiging equal na 200. Ayan. So ilalagay po natin yan ganyan. Maglalagay po tayo nito para magiging 200. At saka magiging 200 yung square niya. 200, 200, 200. Ganun po. Para maging equal. At dito po banda nilalagay yung tangke. Ito po yung tangke natin. Ayan. Ang sukat po ng tangke natin ay 200 millimeter 200 mm. At saka yung lapad niya ay 100 or 4 inch po yung lapad. At saka yung haba niya ay 200 mm. Ayan, 200 mm. So dito 190, nagbawas po tayo ng 10 mm para magkakaroon po siya ng slant. Ayan, para magkakaroon po siya ng slant. Para pag ginagay natin yung gripo niya ay nakayuko po yung gripo at upang maganda yung patak niya. So ayan po. So ganun po yan. Ilalagyan po natin ng dito. I-bolt na lang. Ganyan. So ganyan po itsura niyan. So ang kabuuang sukat nito, yung haba niya ay nasa 400. Ayan, 400 mm or 40 cm. Ayan, nasa 40 cm po. Ayan. Ngayon, ang paa po nito, ang paa po ay 150. Ayan. 150, kaya ang total po niyan ay 180 mula sa top to bottom. Ayan, 180, yan, 180 millimeter. So apat din po yan, may lalagay niyang ganyan. Ayan. Yan. So yan po yung frame ng ating use oil stove. At ito naman po yung ating chamber. Ang chamber po natin ay D4 at ang height po niyan ay nasa 90 mm.
Ayan po, nasa 90mm po yan. Ayan o. 90mm. Bali, nagbawas na po tayo. Dati po, 100mm ang ginagamit. So, ayan o. 90. Nasa 90mm na lang po ito. At saka may curve siya. Ang curve po nito nasa 15mm. Doon po tayo nagko-curve. Ayan. Susukat po tayo ng 15mm. Then, ikakat natin yan equally. Tapos, i-bend natin yan. Ayan, 14 po na cut yan. Palibot. So, twice lang po yung pag kinat natin ng diretso, then i-bend, then cut naman ulit. So, twice po yung procedure na ginagawa natin dito na pag-bend. So, yun na po yung kanya. So, di 4. Yan po na yung kalalabasan niya. 90. Then, ang burner po natin ay yung nozzle burner. Ito po. Ayan. Schedule 40 na branch. Makapal po yan. Tsaka ito. Schedule 40 din na 3/4 na pipe. Ayan, papatong lang po yan. Then lalagyan po natin ng ganyan. So yan po yung kanya, saka natin bubutasan. So ang height po nito ay nasa 75mm. Ayan, so ganun lang yan. So malalagay na po yung ganyan. Ayan. At ito naman po yung fan natin. Ayan, may elbow. Ito po, tataniman po natin ito ng thread. Schedule 40 po kasi yung thread natin. I-welding natin yung thread dyan. Ayan. Ito po yung para sa hangin. Ito po yung paglalagyan ng fan. Na yung 40 mm po. Ang 40 by 40 na fan yung blower natin. So dyan po ilalagay yan. Tapos maglalagay po tayo dito ng kanyang overflow. Hindi na po tayo naglalagay ng tinatawag na oil level regulator. Hindi na po tayo naglalagay ng ganon. So direkta na po yan. Dito na po tayo kasi ang purpose lang din naman po na hindi pupunta sa fan yung pag mag overfeeding po tayo. Ngayon may nagtatanong po ngayon pag mag overfeeding na po tayo, pupunta na sa oil level regulator, doon na po tutulo. Opo, yun na nga po yung mangyayari niyan. Kaya pag pumasok na po doon, actually pag nag-under yan, nag-under yung natin yung fan, itinutulak niya lang po yung oil. Ngayon pag mapapansin nyo po yun, malakas na po masyado yan. Pag inaabot na yung 20, malakas na po masyado yan. Kita nyo naman po yung klase ng kanyang apoy. At saka yung patak-patak po ninyo. Ngayon tutulo na po dito, mag-overflow yan. So doon na po kayo magre-reduce ng patak-patak. At least pag alam nyo na yung yung klase ng patak nya, na kayang-kayang sunugin, mamimintain nyo na po yun. Alam nyo na po kung paano yan, kung ano yung kaya niya lang na susunugin, at saka yung klase ng apoy niya po, doon na po kayo nagpapalit noon. So pag nakuha nyo na po yun, hindi na po kayo hindi na po masyadong nag-overflow dito, kasi ang overflow po, dagdag lang po yun ng gastos, at saka yung oil level regulator na tinatawag natin dito, katagalan po, wala pa, 3-4 na araw lang nagkaklag na po yun pag kumukuha tayo ng residual dito. So yun po yung problema doon. Minsan pag hindi natin nababantayan, hindi rin po papunction yan. Kaya hindi tulad po nito, hindi po ito nagkaklag dito kasi tinutulak po ng hangin yan. Saka lang po yan na pag pinatay nyo yung fan, saka na lang po yung magdi-drain yan. So makikita nyo, at saka napakadali lang po, kahit na ilang linggo pa bago ninyo lilinisin ito, hindi po magkaklag. Makikita nyo na lang yung apoy, pag hindi naman yung malakas, threaded naman po itong kanya. Pwede nyo nang tanggalin yan at doon nyo nalilinisan. Ipapakita ko na lang po sa inyo kung paano po yung maintenance. At yan po ay observation ko, at mas mainam po yung ganon kasi inoobserbahan ko po habang ako ay gumagamit kung ano po yung talagang kagandahan. Sa simpleng pamamaraan lang po. Ayan, kaya concerned din po ako sa maintenance. At saka yung kung ano yung mga dapat nating gawin sa ating kalan, na minsan napakarami ng mga parts, yung pala pahirap lang po sa atin yon. So simplest way lang po ang ginagamit natin dito, kasi nga ang sa atin naman paano yung makatipid. So ganito lang po yung ginagawa ko. Ito po yung concept ko talaga. So hanggang dito na lang po. Magandang araw po sa ating lahat. Ipapakita ko na lang pag na-assemble ko na naman po naman ito.